sa ospital kung nasaan nagpapagaling ang lola ni Sendo. Sinabihan siya ng dati niyang teacher na umuwi muna si Sendo upang makapaghanda. Hindi basta-bastang kalaban ng champion kaya maiintindihan ka ni lola. Ako muna ang magbabantay sa kanya. Round 1492, miscalculation. Palabas na ng ospital si Sendo pero malungkot ito. Nakababa ang ulo at nakatingin sa sahig. Ang dati niyang teacher ay nakatingin sa kanya habang umaalis. Habang paalis ay naalala ni Sendo ang kanyang lola habang nakahawak sa kamay nito. At tinignan din niya ang mga kamay niya. Mukhang maganda ang kondisyon ni Ricardo at hydrated na ulit siya. Sa hotel naman nila ay nagpupulong ang mga kasama nito. Kagaya ng dati, gagamitin ni Ricardo ang huling gabi ng mag-isa upang mag-isip at maghanda. Kaya pabayaan niyo siyang mag-isa, puwera na lang kung tawagin niya kayo. Lahat ay naaayon sa plano. Kapag nag-umpisa ang laban, wala na tayong magagawa kung di ay manood tulad ng dati. Pero nagsalita si Nargo ng hindi kasiguraduhan at napatingin lahat sa kanya. Napakadelikadong boksingero ni Sendo. Sa lahat ng aking nalalaman sa boxing, nasa kanya ang pinakamapaminsalang lakas sa buong featherweight division. Hoy, ano yan? Mas marami ka pang nalalaman kumpara kay Ricardo. At sumagot siya ng oo. Nabigla ang mga kasama niya sa hotel. Sumagot naman ang coach nila na si Nargo ay parehas na kalaban ng dalawa. Naniniwala ako na sa sitwasyong ito, may bigat ang sinasabi ni Nargo. So ang sinasabi niyo ba na kahit isang suntok ay hindi dapat makatanggap si Ricardo sa laban? At ngayon na nabanggit niyo rin, di ba na down ni Sendo si Ricardo sa sparring? Hindi, aksidente lang yon. Walang dapat ikabahala. Hindi yun aksidente, isa yung insidente. At kaya nga nangyari ang laban na ito dahil doon sa insidenteng yon. Noong nangyari yon, sabi ni Ricardo ay, sigurado akong nailagan ko siya. May isang kasamahang nagsabing, kaya nga aksidente lang yon. Nagkabuhol siguro mga paa nila at may nangyari. Pero nagsalita ulit ang coach na, nalaman ko kinalaunan sa spar na yon, ay nabali ni Sendo ang hinliliit niya. Hinliliit? Tanong ng mga kasama nila. Ang palagay kong nangyari ay open-handed ang suntok na nabitaw niya. At ang resulta ay tumambok ang gloves niya ng kaunti na nagresulta ng pagdapli sa pisngi ni Ricardo ng mga ilang millimeters. At hindi makapaniwala ang mga kasamahan nila sa kaalamang ito. Sabi ng coach nila ay, sa buong mundo ay walang boksingero na kasing lala ni Sendo. Kaya ito ang nagbigay ng malakas na interes kay Ricardo na labanan siya. Kung purong destructive power ang pag-uusapan, siya ang number 1. At siya rin ang pinakamahirap basahin ang iniisip sa mundo ng boxing. Masyado siyang mabangis. Ibig sabihin ay gagawin niya ang lahat, mapabagsak lang ang kalaban niya. Ang laban niya kay Warley ay paghahanda para sa wildness na yon, kaya para bukas ay iniipon at inaayos niya na ang lahat ng impormasyon at experiences para sa laban. Kompleto na ang simulasyon ni Ricardo para bukas, iniisip niya ang mga mangyayari sa laban mula simula hanggang matapos. Ginagawa ito ni Ricardo habang nakaupong mag-isa sa kwarto niya at nakatingin sa mga bituin. May ganoong bagay pala dito sa mundo, wika ni Ricardo. Wala akong makita kahit na ano kapag tumunog na ang bell. Hindi ko talaga maisip kung anong gagawin niya, isa itong una para sa akin. Tiningnan ni Ricardo ang mga kamay nito at napaisip. Ang lalaking ito ay nakakapanabik. Mukhang excited na si Ricardo para bukas sa laban. Dahil sa unang pagkakataon ay hindi niya masimulate ang mangyayari bukas, walang kasiguraduhan ang mga mangyayari. Sa sumunod na panel naman ay ang bahay nila Sendo. Sinabihan niya ang pusa niyang si Tora ng, ang mga kamay ni Lola, napakaliit ng mga ito. Nung nasa ospital kami at hawak ko ang mga kamay niya, nagkasya ito sa loob ng mga palad ko. Ganoon ito kaliit. Ang mga kamay niya na sumuporta sa akin. Ang mga kamay niya na sumuporta sa akin. Gagamitin ko ito bukas para kunin ang mundo. Kailangan ko itong gawin, wala akong ibang pagpipilian. Magiging madali ito at pumorma rin ng kamao si Sendo. Kailangan ko lang siyang tamaan.
Ito ang mga sinasabi ni Sendo habang naalala ang kanyang lola. Magawa niya kaya ito sa laban nila bukas? Parehas ng preparado ang dalawang boksingero, si Sendo ay handa nang gawin ang lahat para manalo. Si Ricardo naman ay excited dahil sa unang pagkakataon ay hindi niya makita ang mga mangyayari sa simulasyon nito. At eto na, dumating na ang umaga. Malakas ang sinag ng araw at kita ng maayos ang kastilyo, may mga sikada pang humuhuni sa paligid. Sa wakas, mangyayari na ang laban nila, Sendo at Ricardo. Napakatindi ng init ngayon na yata ang pinakamainit na araw ngayong taon. Ang huling yugto ng mga boksingero, ang champion na tinatawag nilang Omega. Ang buhay na alamat ay nasa lugar na ng Tigre upang labanan ito. Abangan natin ang mga susunod na kabanata. Pero shoutout uli sa ating mga viewers, patuloy lang ulit mag-comment at baka mapasama ito sa mga susunod na video. Take care po and God bless.